A genuine Christian is a student of the Word of God. Ang tinuod nga Kristohanon, siya estudyante sa pulong sa Ginoo. Magtutuon sa pulong sa Ginoo. Daghan na mga Kristohanon, daghan na mga tao, nagpaila nga sila mga Kristohanon, pero dili genuine, dili tinuod. Mura kining made in China. Mga fake, mga ubos o kalidad. Kaya nga naman, ang tinuod na Kristohanon, siya student of the Word of God. Estudyante siya, nagatuon siya sa pulong sa Ginoo. Anong gitawag o cleaners ang tinglimpyo sa eskwelahan? Anong gitawag o guard ang tigbantay sa eskwelahan? Tungkol kay dili ba sila estudyante? Wala man sila gatuon. Wala man sila gatungha sa eskwelahan aron sa pagtuon. Pero ang estudyante, nagaadto sa eskwelahan aron sa pagtuon. O ang ilahang intention, nga nagtungha sila, nagpa-enroll sila, kay para sila makatuon, mutaas ang ilang knowledge. Ingon, usab ni ana kita na mga Kristohanon. Kung tinuod ka nga Kristohanon, estudyante ka sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, kay mao kini ang labing importante nga trabaho sa usa ka estudyante ang magtuon. Ang Hosea kapitulo 4 bersikulo 6 nagingon, "My people are destroyed from lack of knowledge." Ang akong mga katawhan maguba tungod sa kakulang sa kaalam. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo pagbantay, kay basin ikaw maguba, mabungkag, malayo sa Ginoo kay kulang ka o kahibalo. Isa sa mga reason nganong dili ta kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo, isa sa mga reason nganong madistracta or mabungkag ta, mahilayo ta diha sa Ginoo is because we are lack of knowledge. Wala tay ego nga kahibalo kabahin sa atong Ginoo ug labaw sa tanan because gisalikway nato ang kahibalo. Padayonon nato because you have rejected knowledge. Anong mabukang ta? Because we are in lack of knowledge. Nganong kulang man taog knowledge? Because we reject knowledge. Balikan na to. A genuine Christian, sa gani, is the student of the Word of God. Estudyante siya sa pulo sa Ginoo, nagatuon siya sa Biblia, nagabasa siya sa Biblia. Dapat makita nato atong kaugalingon, na kita mahimong lig-on o maisugon, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O mao kini ang marka sa tinuod na Kristohanon nga siya magtutuon sa pulong sa Ginoo. Dili ka mahibaluan na ikaw genuine nga Kristohanon kung ikaw padayon nga nagabaliwala sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, mao kini ang atong giya sa pag-alagad sa Ginoo. Kung wala ni walay kapuslanan ng atong pag-alagad. Tanan na gusto nato mahibaluan sa tarong nga kinabuhi ning kalibutan, mabasa nato sa Biblia. That's why importante nga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo. Ingon niya, because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Kay imo mang gisalikway ang kahibalo, ako usab isalikway ang imo ang pagkaharianong pare. Kung usa ka believer, kung usa ka magtotoo, dapat mao kini ang marka diha kanimo nga ikaw estudyante sa pulong sa Ginoo. Ang usa ka magtutunga sa eskwelahan, kulang ang iyahang pagka-estudyante kung dili siya mutuon diha sa eskwelahan. Kung igo lang siya musulod sa eskwelahan with uniform and with IDs, pero dili nagatuon sa pulong sa Ginoo, kulang ang iyang pagka-estudyante. Mga maestra ana masuko. Tungod guys una-huna sa maestra, nga ikaw, nagpa-enroll, mutuon dyan ka. Kita usab ng mga Kristohanon, dapat mailhan ta nga magtutuon sa pulong sa Ginoo. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Kung i-ignore nato ang balaod sa Ginoo, kung dili ta magatuon sa pulong sa Ginoo, dili ta mag-grow. E ang atong children, dili usab mag-grow. Ano man? Because our children they are following our steps diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kung ang imuhang klase sa pag-alagad sa Ginoo kay kanang binulay-og,
Ayaw pagdahom nga ang imong anak, mahimong faithful sa Ginoo. Bulay upod na nga pagkakristohanon pagkadako. Kay mag-learn man na sa imo ha. Nga sa inani man pamaagi ni Papa magsimba, inani po paagi ni Mama magsimba, dili man gyud inana sila kanang faithful diya sa Ginoo. So anong mag-faithful man ko? Wa man ako makita na song ginikanan. Inumdumi, kita ihimplo kita. Ihimplo. Huwag sila nagalantaw ngayon ka nato. Ingat pang 1 John chapter 4 verse 1 down to 6. Beloved, do not believe in the spirit, in every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God, and every spirit does not confess Jesus is not from God. That is the spirit of Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens. Whoever is not from God does not listen to us. By this, we know the spirit of truth and the spirit of error. Do not believe in every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone out of the world to the world. Nganong kinahanglan magtuon ta sa pulong sa Ginoo? Ngano man, tungod kay ingon si John the Beloved, dili kita mutuo sa matag espiritu. Dapat magtuon kita, dapat sulayan nato ang espiritu kung kini gikan pa sa Ginoo o gikan lamang nining kalibutana. Igsoon, si Jesus mismo nag-ingon nga sa ulahion niya mga adlaw daghan ang mamiya sa pag-alagad sa Ginoo. Ano man? Anong nisulti si Jesus ana? Tungod kay posibilidad na ikaw mapukan sa pag-alagad sa Ginoo, ikaw mabugnaw sa pag-alagad sa Ginoo kung ikaw makasinati o dili espiritu nga iya sa Ginoo. Kini ang timan dili tanan nga nagdala sa pangalan ni Jesus Christ iya kay Jesus Christ. Timan-an nato na. Kay basin unya og mapukan ka. Kung dunay moabot na laing pundok sa mga tao og musangyaw kabahin kay Jesus Christ, pero lahi diay nga espiritu kato nga espiritu. That's why ingon niya, sulayi ang matag espiritu kung gikan ba kini sa Ginoo. Kay basin gikan kini sa kalibutan. Ano man? Natoy nadunggan ako nga nisimbag lain lang grupo dito Ang yang una-una parihara tanan kay nagwali about sa Ginoo. Matay dili parihara tanan. Si John the Beloved mismo nagingon. Test every spirit. Sulayi ang matag espiritu kung kini nga espiritu gikan ba sa Ginoo gikan ining kalibutan. Kay basin unyag maimpyerno ka. Mo na ingon ni John the Beloved, do not believe in every spirit. That's why importante katuon ta sa pulo sa Ginoo, but test the spirit to whether they are from God, or for many false prophets have gone out into the world. Ingon si Jesus Christ, sa ulahin ng mga adlaw daghan ang magpaila ug moingon nga adto mo dito na si Jesus dito anhi mo diri na si Kristo diri nagtago, adto mo dito kay na si Kristo dito nagtago. Ayaw mugtuon ni ana. Kaya ang pag-abot sa anak sa tao, walay laing nasayon. Bisa na ang anak, wala may balo kung kano sa maabot ang anak sa tao. Bisa na mga manulunda sa kalangitan, wala masayon. Ang iyang amahan ang nahibalo. Pero nga nung pag-ingon ni Kibuloy, nga maadto tas tamayong, kay ubalik Ginoo dito dagan malagi nga atong tamayong. Di bas-bas, pag ito sila sa una, with matching sobre pa. Porteng naghahanap na ilan. Pero ang pulo sa Ginoo, ang pag-abot sa anak sa tao, walay laing na sayon ang amahan ra. Bisan ng anak wala mahibalo, bisan ng mga anghel sa kalangitan wala mahibalo. Kaya pag-abot sa anak sa tao, daw sama sa kilat mutatlas sa kalangitan. So wala dito sa katitipan, wala dito sa mayong. Wala pa uabot. Nandito na magpatutuo kay basin og mailat ka. And ingon pa diriya, and every spirit does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist. Sabton daw nimo. Ang matag espiritu daw nga wala nagtuo kang Jesus Christ, Antichrist. Ang tao nga dili mo tuo kang Kristo, siya Antikristo. Siyempre di makamuto unsay tawag nimo, Antikristo. And every spirit does not confess Jesus is not from God. Ang tanan espiritu nga wala magsulti nga si Kristo Dios, dili siya
Gikan sa Dios. Yeah, this is the spirit of Antichrist which you heard was coming and now is in the world already. Nakadungog kamo nga moabot diri sa kalibutan, pero karon ani ana siya. Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. They are from the world, therefore they speak from the world. Gikan sila sa kalibutan, sila kalibutanon, that's why nagawalis sila para sa kalibutan. Ang student sa word sa Ginoo siya naga-crave. Ano saan naga-crave sa Bisaya? Kanang murag nangala no. Di ba anak na? Murag mamatay og di ka kakaon? Kakaunon ba? Gusto ko mangga niya. Bisag wagi mangga la, papangitaon yun. Pugson yun, pabungahon ng mangga, hindi pang timbunga. Naga-crave, pasabot ana. So ang student sa word sa Ginoo siya naga-crave. Naga-crave ba ta sa word sa Ginoo? Or wala lang. Ingon ang 1 Peter chapter 2 verse 2 down to 3 nagingon, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tested that the Lord is good. So kintinguhon daw nato ang pure milk. 2 Peter chapter 3 verse 16 nagingon, all scripture God breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God be truly equipped for every good work. Ano dapat natong tinguhaon ang pulong sa Ginoo? Dapat mag-crave ta sa word sa Ginoo, because all scripture is God breathed. Sa Bisaya pa, ang tanan na pulong sa Ginoo gininhawa sa Ginoo. That's why kung naingon sa inyo, ano mutuo mo Bible? Nasinulat naman na sa tao. Basit mailad mo. Ingon mismo si Pablo diya sa libro ni Timoteo, ingon niya, all scripture is God breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in the righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Another one, recognize. Masakit ito ganina. Ang student sa word sa Ginoo, siya naga-crave. And then kadua, siya naga-recognize. John 10:27 to 28 nagingon, my sheep listen to my voice. I know them. They follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kini, focus sa takadali ani. Daghan na mga Kristohanon, especially mga nagatuo o usas. Once you are saved, always saved. Dili lang sila mao lang nilang gikuhaan ni nga pulong. Naamang gyud. Ingon ang pulong sa Ginoo, no one will snatch them out of my hand. O maulang ni ang gituhan o gidawat sa mga usas, and they forget the first praise. Kung sa ingon, my sheep listen to my voice. Kinsa ni mga tawhana nga dili makuha gikan sa kamot sa Ginoo, bao kini mga tao nagapaminaw sa tingog sa Ginoo. Pero daghan mga nagatuog usas, bisan wa kabalo sa tingog sa Ginoo, wa kadungog sa tingog sa Ginoo, they believe that no one will snatch them out of the hand of God. And then what else? Ingon pa diriya, I know them, kaila ko kanila, and they follow me. Kinsa ni mga tawhana nga dili makuha gikan sa kamot sa Ginoo, mga tao nga nakaila sa tingog sa Ginoo, ikaduha, naga-follow sa Ginoo. So kung ikaw nakaila sa tingog sa Ginoo and you follow God, then ikaw ni wala na makakuha kanimo gikan sa kamot sa Ginoo. Pero kung ikaw buluyagon, wa gani ka naminaw sa Ginoo, wala gani ka ga-follow sa Ginoo, buluyagon ka nga Kristohanon, ayaw tuwa ni. Kay para lang ni sa mga sigurado, katong dunay tinuod na pagtuo sa Ginoo, kay basin ang imuhang pagtuo nga imong giingon tutuo lang. Og dili gito tinud anay nga pagtuo, basin masyaka unya nga naimpyerno ka, basin mayon ka, abi na ako walay maka-snatch sa kuha, abi na ako walay makakuha sa kuha gikan sa kamot sa Ginoo, nganong naimpyerno man ko? Wala man gyud makakuha sa imo ha. Basta tinuod ka nga followers ni Jesus Christ, kaila ka sa Ginoo ug ang Ginoo nakaila sa imo ha. Base na niya ingon ang Ginoo sa imo ha, nga pahawa sa katubangan kay wala ko kaila kanimo. Ingon ang Ginoo, my sheep listen to me. Kung tinuod ka nga sheep sa Ginoo, maminaw ka sa Ginoo. Ang tinuod na sheep, maminaw siya sa tingog sa Ginoo.
O ang Ginoo na kaila sa imo ha. Ay pangutana, kaila ba ang Ginoo sa to ha? Ha? Naminaw ba ka sa tingog sa Ginoo? Kay kung naminaw ka sa tingog sa Ginoo, kaila ang Ginoo sa imo ha? Katulo, nag-follow ba ka sa Ginoo? Sa pag-follow pa lang gani, yabo naman gani ta. Pag abot sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, yabo naman gani ta. Nya moingon ka nga walay makakuha kasi mo gikan sa kamot sa Ginoo. Tinuod ba yan na siya? Pero mahimo lang ni siyang tinuod sa tao nga nakaila sa tingog sa Ginoo, nakaila mismo ang Ginoo sa iya, o ikaw nagafollow sa Ginoo. Pero kung wala ka nagafollow sa Ginoo, wala ka nagasunod sa tingog sa Ginoo, wala kay labot aning no one will snatch you out of the hand of God. Ay apil-apil ani kay wala kay labot ani. Ay to ani kay mahimo lang ning applicable da sa imo ha. Kung ikaw tinuod na nagapamati sa tingog sa Ginoo, kung ikaw tinuod nga nailhan sa Ginoo, o tinuod nga follower sa Ginoo. Kay kining mga tawhana maulang ang gitagaan og eternal nga kinabuhi. Nga wala nga dili na gyud ka mapukan ug wala na gyud makakuha pa kanimo gikan sa kamot sa Ginoo. In Hebrews 4:12 nagingon, for the word of God is active, is alive and active. Last Sunday atong wali is about alive. Ang pulong sa Ginoo nagingon is ang pulong daw is alive, buhi o kini aktibo, sharper than any double-edged sword. Hait pa kaysa espada nga duhay sulab. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So mga kaigsuonan, as we start neglecting the Word of God, we gradually slip to a state of complacency. Hangtod nga padayon kita mag-neglect, magasalikway sa pulong sa Ginoo, mahulog kita diha sa walay katagbawan. Kay wala man ta gapahati sa pulong sa Ginoo. Wala man nato ginatagaan og pagpakabana, gina-neglect man nato. There's no change of hearts and minds without knowing the Word of God. Gusto ka kausaban? Gusto ka kausaban sa imong una-una? Gusto ka kausaban sa imong kasing-kasing? Gusto ka may kabaguhan ang imong kinabuhi? Be the student of the Word of God. Be the student of the Word of God. Tuni ang pulong sa Ginoo. Dili man pareha kay Joshua nga magtuon ta adlaw o gabi. But gi-remind kita, be a student of the Word of God. If you want changes sa imong una-una, sa imong heart, sa imong kinabuhi, then be the student of the Word of God. Paminaw, pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang mga estudyante, mahimong kining honor, pareha ni Gugong, nahimong honor. Tungod kita na subject niya, taga sa grades, kaya naman, gistudihan man niya. Alam nga magmataas mong grado sa math niya, waka ka study. Mutaas mong grade sa science, sa math, or sa Pilipino. Sa pang-uban ang mga subject nila. Sa una, GMRC may taas na ako, 90 kapin. Pero ang ubang subject, matay 79, 78, 80, 81, 82, 83, 84. Ora, wala na. 90, GMRC na. So doon ay kausaban kung mag-study ka. Kaya kung wa mag-study si Gugong, average, pari-pari harami, classmate, ugkuan, grades. Nitaas ang grado, kaya nagtuon. So doon nagyoy mahitabo kung magtuon ka. Kung gusto ka changes, kisay bagsak diri estudyante, bagsak. Kisay below average. Kung naay below average diri mga bright man din mo, wala may below average diri Kung naay below average diri gusto ka ma-honor, pag-study. Dili sige email. Dili sige Facebook, dili sige tanaw kining kining mga Korean nga mga series. If you want changes, please be student of the Word of God. Revival is revival. Gusto ka revival? Be the student of the Word of God. Walay revival kung dili ka gabasa sa pulong sa Ginoo. Pastor, gusto ko madasig. Gusto ko ma-revive. Pastor, gusto ko ma-revive. Ang buhay ko para ma-revive ko. Di madalag ampo na. Ang makatabang sa imo, revival.